Mahirap ang maging antingero. Hindi lahat kaya ang sakripisyong kasama nito at mas kaunti lang ang may paninindigan na alagaan ng tama ang ganitong klaseng biyaya. Sa mundo namin, bago ka pa man maging tagapangalaga o tagapagtanggol ng mga tao, susubukan ka muna ng matinding tukso ng demonyo. Yung tipong papipiliin ka kung mananatili kang nasa panig ng liwanag o kakapit ka sa dilim. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng mga nakikinig dito sa channel nyo. Ako po si Lucas, isang antingero na may gabay ng San Benito. Ipinadala ko po ang kwentong ito hindi lang para manakot, kundi para magbigay din ng aral sa mga mahihilig sa mga kwentong kababalaghan. Ang maririnig niyo po ngayon ay hindi lang basta bakbakan ng aswang at tao. Tungkol ito sa bigat ng responsibilidad, katrayduran at sa tindi ng sakripisyo na kailangang gawin ng isang tulad ko para lang mailigtas ang nakararami. Ako po ulit si Lucas. At ito ang aking kwento. Ilang oras na akong nakatambay sa ilalim ng isang puno sa gitna ng kagubatan. Nangangawit na ang mga binti ko sa pagkakatayo. Ngunit hindi pwedeng umalis at hindi pwedeng mainip dahil nararamdaman kong umiinit na naman ang suot kong medalyon ng San Benito. Isa lang ang ibig sabihin nito: may aswang o masamang elemento sa paligid. Maya-maya, may narinig akong mahihinang yabag. Hindi ito galing sa isang hayop o halimaw. Alam ko ito dahil isa sa kakayahan ko ay marunong akong makakilala ng tunog ng mga paa sa lupa. Lumingon ako sa gawing kanan ko, sa likuran ng mga matataas na palumpong ng damo, at mula doon ay may figura na dahan-dahang lumalapit. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala kung sino ito sa tulong ng sinag ng buwan. JJ? Hehe, Kuya Lucas! Tumigil siya at nagkamot ng ulo bago lumapit sa akin. Hindi talaga ako makapaniwala na sinundan ako ng nakababata kong kapatid na si JJ. Pero hindi na rin bago yun sa akin dahil likas na talaga sa kanya ang pagiging makulit, mausisa at hindi mapakali sa bahay. At isa pa, ay palagi siyang naghahanap ng atensyon, palibhasa ay bunso. Bagamat hindi na bago sa akin ang ganong ugali, ay hindi ko pa rin napigilang mainis. Hinawakan ko siya ng maigpit sa kanyang braso. Agad kong tinignan ang paligid para makasigurong walang ibang nakapansin o nakasunod sa kanya. Ikaw talaga! Anong ginagawa mo rito? Sinundan mo ba ako mula sa bahay, ha? Oo, kuya. Gusto ko kasing sumami. Palagi ka na lang kasing umaalis sa gabi. Gusto kong malaman kung anong ginagawa mo rito. Para malaman ang ginagawa ko. Bakit? Ano bang ginagawa ko, ha? Aba, malay ko sa'yo, kuya. Ikaw lang nakakaalam nun. Ay nako, ang kulit mo talagang bata ka. Dapat di ka na sumunod dito. Delikado dito sa gubat. Hindi ito lugar ng mga batang katulad mo. Hindi na ako bata, kuya. Saka, hindi naman ako mapapano dito eh. May proteksyon ako, tignan mo oh. Ipinakita niya sa akin ang kanyang mga kamay. Nakita kong may hawak siyang punyal. Akin ang punyal na yon. Bigay ito ng aking guro at matagal ko nang itinago. Ikaw, JJ, bakit ba ang kulit-kulit mo? Akala mo ba laro-laro lang to, ha? Maraming mababangis na hayop dito sa gubat. Hindi sapat yung punyal na hawak mo. Malalapa ka dito ng mga baboy mo o mga asong ligaw. Bakit ikaw, kuya?
Alam mo palang delikado dito pero bumabalik-balik ka naman po dito. Ano po ba kasing ginagawa niyo dito? Saka, bakit niyo po dala yung mga pana mo? Manguhuli ako ng maiuulam natin para bukas. Nag-aabang ako ng baboy damo at usa. Kaya ikaw, makakagulo ka lang dito eh. Baka mamaya makatakas pa ang mga hayop dahil sa ingay mo. Manguhuli ka sa gabi, kuya? Eh ano ba dapat? Pwede naman po sa umaga. Mas makikita mo yung hayop sa umaga. Tignan mo oh. Paano po kayo makakahuli dito kung ang dilim-dilim ng paligid? May tinatago ka sa akin no? Aminin mo na, kuya. Sa mga sandaling ito, ay muntik ko nang mabatukan ang kapatid ko. Kaya lang, ay natigilan ako nang biglang uminit ng gusto ang aking medalyon. Ibig sabihin, ay may malapit na panganib. Wala na akong oras para makipagtalo pa sa batang ito. At wala na rin akong oras para pabalikin siya sa baryo ng mag-isa. Mas delikado kung maglalakad siya pauwi nang wala siyang kasama. Agad ko siyang hinila ulit at pinagtago sa aking likuran. Aray ko! Kuya, bakit ba? Huwag kang maingay. May paparating. Saka huwag kang aalis sa tabi ko ha. Naiintindihan mo ba? Tumango si JJ ng mabilis. May malaking ngiti sa labi niya. Hindi niya alam ang tunay na panganib na pinasok niya. Akala niya ay isang simpleng pangangaso lang ang gagawin namin. Ilang sandali pa, isang malinaw na kaluskos ang aming narinig mula sa di kalayuan. Sa bandang unahan namin, gumalaw ang matataas na damo. Agad kong hinawakan ng maigpit ang aking pana. Hinila ko ang palaso. Itinutok ko ang aking pana at palaso sa direksyong yon. Hinintay kong lumabas ang target at biglang bumulaga ang isang malaking baboy ramo. Maitim ang balahibo nito at may matutulis na mga pangil. Nagliliyab sa pula ang kanyang mga mata. Tumutulo din ang mabaho at malagkit na laway mula sa kanyang bibig. Nanlamig ako nang mapansing nakatitig ang baboy ramo sa bandang likuran ko. Nakatingin ng halimaw kay JJ. Siya ang punteriya ng aswang. Isang aswang na nagkatawang baboy ramo para makapanakit o makapambiktima ng mga taong walang kalaban-laban. JJ, huwag kang aalis sa likuran ko ah. Kumapit ka lang na maigpit sa damit ko at sumabay ka sa bawat galaw ko. Huwag kang tatakbo palayo, maliwanag ba? Oo, kuya. Baboy na ba talaga yan, kuya? Bakit ganyan ang itsura niya? Saka bakit ang pula ng kanyang mga mata? Wala ka na maraming tanong. Basta delikado yan. Iwasan mo lang ang bawat damba niyan. Ako ang bahala sa atake. Sige, kuya. Pero kuya, ano ba kasi talaga yan? Aswang yan, no? Kunwari baboy damo, pero aswang naman pala. Teka, alam mo yun? Kailan ka pa natutong kumilala ng aswang? Kuya naman eh. Di ba alam mo naman na mahilig ako magbasa ng mga lumang comics at manood din TV? Sabi doon, kapag ang hayop daw ay may pulang mata at amoy nabubulok na karne, aswang yun na nag-transform. Ganun? Sige, basta. Humawa ka na lang sa akin at tandaan mo yung sinabi ko sa'yo ha. Huwag kang loloko-loko at tayo ang gagawing ulam niyan, panigurado. Maya-maya pa, biglang sumugod ang baboy ramo. Napakabilis nito. Parang kidlat na sumugod sa amin ng kapatid ko. Mabilis akong umiwas nang dambahin kami ng aswang. Niyakap ko si JJ para protektahan ang ulo niya habang nagpapagulong-gulong kami sa matigas na lupa. Ramdam ko ang pagtama ng mga ugat ng puno sa likod ko. Pero wala akong pakialam sa sakit. Kailangan kong mailayo si JJ sa nagngangalit na pangil ng aswang. Agad akong bumangon at hinila si JJ patayo. Diyan ka lang sa likod ng puno ah. Huwag kang titingin. Ipikit mo ang mga mata mo. Hindi ako pipikit, kuya, tutulungan kita. Ako magiging pangatlo at pang-apat na mata mo. Muli kaming hinarap ng aswang. Pero sa pagkakataong ito, habang naglalakad siya,
ay paunti-unting humahaba ang mga binti niya. Naglalagutukan ang mga buto niya na parabang mga tuyong sanga na binabali. Ang itim na balahibo ay naging tila balat ng tao na kulay abo at puno ng mga naglalakihang ugat. Agad kong binanat ulit ang palaso at pinakawalan. Tumama ito sa hita ng aswang, pero imbis na matumba, mas lalong bumilis ang pagbabago nito. Nakatayo na ito sa dalawang paa at nakita ko ang anyo ng isang matandang babae na may mahahabang kuko at pangil. Nakasusulasok ang amoy nito at meron din siyang mapulang mga mata na animo ay bolang apoy. Mabilis na dumundag ito sa hangin. Target niya ang leeg ko. Sinalubong ko ang aswang gamit ang hawakan ng aking pana para harangin ang mga kuko niya. Nagkatitigan kami ng halimaw. Ang baho ng hininga niya, amoy imbornal at nabubulok na bangkay. Malakas siya at aaminin kong medyo nadadaig niya ako, kaya naman nailapat niya ang kanyang mga kuko sa aking balikat. Ramdam ko ang pagbaon ng mga ito sa balat ko at ang mga pangil niya ay ilang pulgada na lang mula sa leeg ko. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para pigilan ang paglapit ng mukha niya, pero nahihirapan ako. Unti-unting bumibigay ang braso ko. JJ, tumakbo ka na! Umalis ka na rito! Bilisan mo! Sinabi ko yon dahil kinakabahan ako. Ayokong dumating ang oras na baka magapi ako ng aswang at pati ang kapatid ko ay kanyang saktan. Pero hindi sumagot si JJ. Akala ko ay tuluyan na siyang binalot ng takot habang nakatago sa likod ng puno. Pero biglang nanlaki ang mapupulang mga mata ng aswang. Nawala ang puwersa ng pagkakadiin ng kuko niya sa akin. Dahan-dahang lumuwag din ang hawak niya sa aking pana hanggang sa tuluyan na siyang bumitaw at bumagsak ng patihaya sa lupa. Napaatras ako dahil sa gulat sa nangyari. Doon ko nakita si JJ na nakatayo sa harap ko at pinagitnaan namin yung aswang. Namumutla siya, nanginginig ang katawan niya, pero ang magkabila ang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa punyal. Ang talim nito ay basang-basa at puno ng malapot na itim na dugo. JJ? Sabi ko sa'yo, kuya, hindi na ako bata. Kaya ko nang tumulong. O di ba? Hindi lang ako naging mata mo, kundi naging sandata rin laban sa aswang. Ang galing ko, di ba, kuya? Hindi, Lucas. Hindi mo pwedeng gawin yun. Mapapahamak ka. Nakita kasi kitang hirap na hirap kaya tinulungan na kita. Di mo ba alam na marunong akong pumatay o magpahina ng aswang? Talaga? Paano? Di ba nga nanonood ako ng horror, kaya alam ko kung saan ang weak point ng mga aswang na yan. Kita mo naman yung ginawa ko kanina, di ba, kuya? Ang galing ko, di ba? Oh, hero mo na ako ngayon, ha? Hero? Ang sabihin mo, kumuntikan ka na maging kwento. Pambihira ka talaga, oh. Paano kung lumingon yan? Paano kung naramdaman ka niya at naabot ka niya, di patay ka? Huwag mo nang uulitin yun, ha? Papatayin mo ko sa nervyos na bata ka, Kuya, wala kang dapat na ipag-alala. Tignan mo, tumba na siya. Hindi na makakabangon yan. Mabuti pa po, tapusin mo na siya, patayin mo na yan. Nilapitan ko siya at agad na kinuha ang punyal, pero paglapat pa lang ng kamay ko sa hawakan nito, bigla ko napasinghap. Ang init na kanina ko pa nararamdaman sa medalyon ng San Benito sa dibdib ko ay biglang dumaloy pababa sa braso ko. Parang kuryente na mabilis na gumapang hanggang sa dulo ng mga daliri ko. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Sa isang kisap mata, ang lumang punyal ay nagliwanag ng gusto. Naglabas ito ng kakaibang gintong liwanag. Hindi ito masakit sa mata ko, pero yung aswang, halos hindi niya maimulat ang kanyang mga mata dahil sa pagkasilaw.
Napatitig ako sa hawak ko. Doon ko napagtanto na hindi pala basta-basta ordinaryong punyal ang bitbit ni JJ. Mukhang may koneksyon ito sa suot kong medalyon. Parang naging extension ng San Benito ang talim nito. Ang dating mukhang mapurol na bakal ay bigla na lamang nagmukhang bago at mas matalas pa sa mga itak at kutsilyo na pinapanday ko. O ano kuya, ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na yung aswang na yan. Baka mamaya makabangon pa yan eh. Patayin mo na! Dahil sa sinabing yun ni JJ, ay napatingin ako sa aswang. Tama ang kapatid ko. Oras na para tapusin ko ang aswang. Pero bago ko pa magawa yun, narinig ko na nagsalita siya. Huwag kayong magsaya, mga lapastagan. Natalo niyo man ako sa gabing ito. Hindi pa tapos ang inyong kalbaryo. Bakit? Paano mo nasabi yan? Huwag kang tumawa. Sabihin mo sa akin kung bakit nasabi mong hindi pa tapos ang kalbaryo namin. Anong pinaplano mo, ha? Wala akong plano. Pero yung mga nakakataas sa akin meron. Sige na, tapusin mo na ako. Pero ito't sasabihin ko sa'yo. Isa lang akong alipin. Isang maliit na utosan na may misyong magmanman dito sa inyong baryo. Naihatid ko na sa kanila ang impormasyong kailangan nila. Kaya humanda kayo. May paparating na mas malakas sa akin. Mas mabangis. Mas gutom sa dugo. At laban ng tao. Sabihin mo sa akin, sino tinutukoy mo? Magsalita ka! Sabihin mo! Ang aming pinuna. Si Roman. Sasakupin niya ang baryo ninyo. Kukunin niya ang lahat ng bata. Papatay niya ang lahat ng mga kalaban. Dudurugin niya ang mga nakaharang tulad mo. Isang mahinang antingero. Kailan? Kailan sila darating? Sabihin mo! Ngumiti ang halimaw. Ipinihit niya ang ulo pataas. Tumingin ito sa langit. Sa bilog na buwan. Umubo siya ng ilang beses bago muling magsalita. Darating siya kapag namula ang buwan. Kaya magsipaghanda kayo. Wala kayong takas sa galit ni Roman. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay napasinghap siya ng sunod-sunod. Parang hinahabol niya ang kanyang paghinga. Sa sandaling yun, nang malaman ko ang mga impormasyong ibinigay niya, hindi na ako nagdalawang isip. Isinaksak ko sa kanyang puso ang talim ng punyal. Mabilis na nawalan ng buhay ang kanyang mga mata. At ang katawan ng aswang ay mabilis na natuyo at naging abo. Tinangay ng hangin, biglang umihip sa gubat ang mga abo ng kanyang katawan. Tanging ang maitim at mabahong dugo sa lupa ang naiwang patunay na may napatay kaming aswang sa lugar na yon. Lumapit ako kay JJ at tinabihan siya sa ilalim ng puno. Bakas pa rin sa mukha niya ang gulat. At kahit pilit siyang nagbibiro kanina, kita ko ngayon ang takot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kung saan naging abo ang aswang. JJ, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ayos lang ako kuya. Medyo nangangataglag ang tuhod ko. Pero kuya, yun sinabi ng aswang bago siya namatay. Yun ang iniisip ko ngayon kuya. Yung tungkol kay Roman at sa pulang buwan, yun ba? Oo kuya. Sabi niya kawan sila na darating. Kuya, kung yung isang aswang pa lang, halos hindi na natin magapi. Paano pa kung marami na sila? Paano kung totoo yung sinabi niya na mas malakas si Roman? Kaya ba natin yung kuya? Dalawa lang tayo. Sa totoo lang JJ,
Hindi ko rin alam. Nakita mo naman, di ba? Kahit may medalyon ako at pana, muntik niya na ako mapatay. Kung tatanungin mo ko kung kaya natin ng isang kawan, ang sagot ko ay hindi. Hindi sapat ang lakas natin dalawa. Eh anong gagawin natin? Hintay dala ba natin silang dumating sa baryo at tubusin tayo, ganun? Hindi pwedeng ganun. Kailangan natin maganda. Pero aamin ako sa iyo, JJ. Hindi pa ako ganun kasanay makipaglaban sa mga aswang. Yung mga napapatay ko kasi dito nung una ay hindi naman malalakas eh. Pero itong gabi na to, ang unang pagkakataon na nakaharap ako ng ganung katindi. Kailangan natin magplano at higit sa lahat, kailangan natin ng tulong. Pero kuya, kanino tayo hihingi ng tulong? Kay Kapitan? Naku, natatakot ako dun eh. Kuya, saksakan ng sungit ang matandang yun. Paano kung bulyawan lang tayo nun? At sabihin, nababaliw lang tayo. Kailangan pa rin natin lumapit sa opisyal ng baryo. Pero may kilala ako na mas sigit na makakatulong sa atin. Sa kanya tayo lalapit. Sige kuya, kasama mo ko. Tutulungan kita kahit anong mangyari. Mag-aaral din ako kung paano gumamit ng sandata ng tama. Hindi na ako uulit na basta-basta dalang susugod ng walang plano. Mabuti naman kung ganun. Sige na, tumayo ka na dyan. Kailangan na natin makabalik sa bahay bago pa tayo hanapin ni nanay. Magsisimula na tayo bukas na bukas din. Malapit na ang pulang buwan. Wala na tayong oras para mag-aksaya. Pinulot ko ang aking pana at ang mga natirang palaso. Nasa kamay ko pa din ang punyal na nakapatay sa aswang. Nagsimula na kami maglakad pabalik ng baryo. Tahimik kaming dalawa sa daan. Wala kaming imikan. Pero habang naglalakad kami, muli kong naisip yung sinabi ng aswang sa amin bago siya mamatay. Ang pangalang Roman. May kilala akong ganito ang pangalan, pero gusto kong isipin na ibang tao ito. Gusto kong umasa na nagkataon lang na magkapangalan sila. Pero sa isip ko, parang may bumubulong na siya yun. Magkaibigan kami ni Roman nung bata pa kami. Pareho kaming lumaki sa mundo ng mga antingero. Sabay pa kaming natutong magdasal ng mga orasyon at humawak ng mga sagradong medalyon. Sabay kaming nag-ensayo para protektahan ang aming baryo laban sa mga elemento ng dilim. Kapatid na ang turing ko sa kanya. Pero nagbago ang lahat nang magbinata kami. Naging uhaw sa kapangyarihan si Roman. Hindi na siya nakontento sa mga puting agimat na binigay sa amin ng aming guro. Lalo pa nang mamatay ang kanyang mga magulang. Tinalikuran niya ang liwanag at ang mga aral nito. Kumuha siya ng baliktad na agimat. Ito ang medalyon na inaalaya ng dugo at ginagamit sa itim na mahika. Tandang-tanda ko pa ang huling pag-uusap namin bago siya tuluyang umalis sa baryo. Sinabi niya sa akin ng diretsahan ang maitim niyang ambisyon. Gusto niyang maghari sa buong rehiyon. Pangarap niyang mamuno at maging hari ng mga aswang. Pinigilan ko siya noon. Nagkasagutan kami at muntik pang maglaban. Pero sa huli ay tumalikod siya at nagpakalayo-layo, dala ang kanyang baligtad na agimat. Kung ang Roman na kilala ko at ang Roman na tinutukoy ng aswang ay iisa, nasa napakalaking panganib ang buong lugar namin. Kilala ko kung paano mag-isip ang dati kong kaibigan. Matalino siya, tuso at walang sinasanto. Uubusin niya ang sino mang haharang sa daan niya. Pero hindi ako papayag na maisagawa niya ang plano niya. Hindi ko hahayaan na madamay ang kapatid ko at ang mga inosenteng tao sa ambisyon niya. Haharapin at lalabanan ko ang dati kong kaibigan, anuman ang mangyari. Kuya, ayos ka lang ba? Parang ang lalim naman ang iniisip mo. Wala to, JJ. Napagod lang siguro ako sa pakikipagpambuno sa halimaw na yun. Sus kuya, kilala kita. Hindi ka basta-basta napapagod lang. Kinakabahan ka ba? Sa pagdating ng pulang buwan o baka naman tungkol dun sa Roman na sinabi nung aswang. Kilala mo ba siya kuya?
para nung narinig mo yung pangalan bigla kang namutla Di ako sigurado, JJ. Pero meron nga akong kilalang Roman din ang pangalan. Matagal na kaming hindi nagkikita. Kung siya nga yung tinutukoy ng aswang, mas malaking gulo to kaysa sa iniisip mo. Malakas yun, maabilidad at tuso, at marunong din ng mga orasyon. Saka may hawak din siyang anting-anting. Ano ka mo? Isang aswang na may anting-anting, meron ba nun? Meron. Pero hindi nga lang tulad ng medalyon ko na may hangarin na proteksyonan ang lahat. Yung kanya ay para makapaminsala. Baligtad kasi at umanib sa kasamaan ng demonyo. Hala, nakakatakot naman yun kuya. Ikaw kuya, natatakot ka din ba? Oo JJ, aaminin ko natatakot ako. Pero hindi para sa akin kundi para sa buong baryo at sayo. Iba ang lakas ng anting-anting na galing sa dilim. Kaya kung susugod siya dito at ang mga aswang na kampo niya, kailangan natin bilisan ang kilos. Ano po ba ang plano nyo? Sa ngayon wala pa. Nag-iisip pa ako. Kung wala ka pang naiisip, baka makatulong po to. Lakas, laban sa lakas. Yan kuya. Yun yung laging sinasabi ng mga napapanood ko Kung may kawan siya, dapat may kawan din tayo. Ano? Lakas laban sa lakas? Aba, magandang pakinggan yun Kaso, hindi ganun kadali yun. Paano tayo makakahanap ng maraming kakampi? Pagtatawanan lang tayo kapag sinabi natin sa kanila ang problema natin. Kung sana, hindi nasunog yung aswang na kalaban natin, di sana may papakita tayong ebidensya na totoong may mga aswang. Kasi kapag nakita nila yun, mapipilitan talaga silang maniwala. At kapag nangyari yun, kusa silang sasama sa atin para makipaglaban upang bigyan ng proteksyon ng kani-kanilang mga pamilya, di ba kuya? Yun na nga Ang mga aswang kasi na napapatay ko, nagiging abo talaga sila. Wala tuloy tayong mabitbit na patunay sa sinasabi natin. Pero kuya, di ba sabi mo may makakatulong sa atin? Baka naman pwede niya tayong tulungan na makumbinsi ang mga tao. Imposible yun. Kasi yung matanda na yun na sinasabi kong makakatulong sa atin ay hindi kinikilala ng karamihan sa baryo. Ang tingin nila sa kanya ay baliw o kaya naman ay isang mangkukulam na dapat iwasan. Nakatira siyang mag-isa sa dulo ng sapa dahil itinaboy siya ng mga tao noon. Ha? Bakit sa kanya tayo hihingi ng tulong kung tingin ng mga tao sa kanya ay masama siya? Baka lalo lang tayong hindi paniwalaan niyang kuya. Yun ang problema. Pero siya lang ang nakakaalam ng tunay na kasaysayan ni Roman. Siya ang dating guru namin bago kami nagkahiwa-hiwalay. Alam niya ang bawat galaw, bawat dasal, at bawat kahinaan ng mga baligtad na anting-anting. Kung may makakapagturo sa atin kung paano talunin ng isang tulad ni Roman, siya lang yun. Ayos Parang napanood ko na to sa pelikula. Na yung mga tinataboy na matatanda, sila pala yung makakapagligtas sa lahat. Pero kuya, paano kung ayaw na rin niyang tumulong? Sabi mo 'di ba, itinaboy siya dati. Baka nagtarim na rin yun ng galit sa mga tao sa baryo. Yun ang kailangan nating alamin bukas, JJ. Susubukan kong kausapin siya ng maayos. Ipapaalam ko sa kanya. Nababalik ng dating paborito niyong estudyante na si Roman. Yun naman pala Basta kuya, asahan mo ako. Ako ang magiging kalang kamay mo. Sige. Pero ngayon, ang unang plano ay makauwi tayo nang hindi nahuhuli ni nanay. Ay, yari, oo nga pala. Binilisan namin ang paglalakad hanggang sa makarating kami sa tapat ng bahay. At bago kami pumasok, tinignan ko muna si JJ at yung mga kamay niya na puno ng itim na dugo. Nandito na tayo, JJ. Mabuti pa ay maghugas ka muna ng mga kamay mo doon sa poso. Dali. Ang itim na dugo ng aswang, mahirap tanggalin yan kapag tuluyang natuyo. Saka ayusin mo yung mukha mo Huwag kang pahalata kay nanay, kundi mayayari talaga tayo. Nang matapos makapaghugas, ay pinihit ko na ang doorknob ng dahan-dahan. Dahan-dahang pumasok kami sa loob. Madilim ang buong sala. Dahan-dahan naming inihakbang ang aming mga paa.
Wala ni isang gumawa ng ingay sa aming dalawa. Malapit na sana kami sa pinto ng aming kwarto. Kaso, biglang sumindi ang ilaw ng bahay. Napasabunot ako sa sarili ko dahil sa gulat. Nang lumingon ako, nakita ko si nanay. Nakatayo siya sa mismong tabi ng switch ng ilaw. Nakahalukip-kip siya at sobrang seryoso ng tingin niya sa amin. Saan kayo nanggaling na dalawa? Sa ganitong oras ng gabi? Nay, kasi po tong si JJ nakipaglaro dyan sa may bakanting lote. Sinundo ko lang po kaya ginabi po kami ng uwi. Opo, Nay. Nagtaguan po kasi kami ng mga kalaro ko kaya hindi ko na po namalayan yung oras. Sorry po, Nay. Napabuntong hininga si nanay. Alatang hindi niya nagustuhan ang kanyang narinig. Lumapit siya sa amin at tinignan mula ulo hanggang paa. Mabuti na lang at nakapaghugas na si JJ at naiwang ko na ang pana at punyal sa labas ng bahay bago kami pumasok. Nakipaglaro? Alam niyo ba kung anong oras na? Hating gabi na. Buong akala ko'y mahimbing na kayong natutulog sa kwarto ninyo. Tapos paggising ko malalaman ko na wala kayo sa higaan ninyo. At lumabas pala kayo nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Sorry na po, Nay. Ayoko lang po kasing istorbohin kayo sa pagtulog kanina Mas gugustuhin ko pang maistorbo ang tulog ko kaysa naman sa ganito. Hindi niyo ba naisip na kung gaano kadelikado sa labas ngayon? Paano nalaman ko na pahamak kayo? Paano kung may masamang taong gumawa sa inyo ng hindi maganda? Sige nga. Wala man lang akong kaalam-alam dahil kinakasan niyo ako. Nakayuko lang kami ni JJ. Hindi na kami makasagot dahil totoo naman ang lahat ng sinasabi ng nanay namin. Kung alam lang niya kung gaano siya kalapit sa katotohanan na muntik na talaga kaming mapahamak. Lucas, ikaw ang panganay. Ikaw ang dapat nagtuturo ng tama sa kapatid mo at nagbabantay sa kanya. Hindi yung ikaw pa ang kasabwat sa pagpuslit niya sa gabi. At ikaw naman, JJ, pakinggan mo ako. Hindi porket gusto mong lumabas at maglaro, ay pwede mo nang takasan ang nanay mo. Ang pagpapaalam ay hindi lang simpleng salita. Tandayan ng paggalang mo sa akin. Kapag may nangyari sa inyo dyan sa labas, ako ang unang iiyak at magdurusa. Naiintindihan niyo ba yon? Kayo na lamang ang meron ako. At wag sana kayo maging makasarili. Opo, Nay. Naiintindihan ko po. Sorry po talaga, hindi na po mauulit, Nay. Patawad po, Nay. Pangako po, magpapaalam na po kami palagi at hindi na po kami aalis ng gabi. Siguraduhin niyo lang, ha? Dahil sa susunod na lumabas kayo ng gabi, nang hindi ko alam, lalagyan ko na ng padlock ang pinto ng kwarto niyo. Sige na, pumasok na kayo at matulog. Magpahinga na kayo. Sumunod kami kagad ni JJ. Pumasok kami sa kwarto nang walang kibuan. Nang maisara ko ang pinto, sabay-sabay kaming nakahinga ng maluwag. Nakalusot kami kay nanay ngayon, pero alam kong kahit nangako kami na hindi na uulit, mauulit at mauulit ang pagtakas namin na yon. Kinabukasan, nagising ako dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko mula sa bukas na bintana. Masakit ang buong katawan ko, lalo na ang likod kong tumama sa mga ugat ng puno kagabi. Pero mabilis akong nabuhayan ng dugo nang maamoy ang sinangag na maraming bawang at ang piniritong tuyo na tiyak na niluluto ni nanay sa kusina. Bumangon ako at nakitang gising na rin si JJ. Nakaupo siya sa gilid ng higaan. Tila nag-iisip habang kinakamot ang ulo niyang magulo pa ang buhok. Nagkatingin ng kaming dalawa. Bago pa kami makapag-usap, ay narinig na namin yung malakas na boses ng nanay namin. Gumising na kayo mga anak! Lucas! JJ! Kakain na tayo! Nagbadali kaming lumabas. Nakita namin si nanay na nag-aayos na ng kanyang mga panindang kakanin na dadalhin niya sa bayan. Ganito ang buhay namin.
Simula nung mawala si tatay, 5 taon na ang nakakalipas. Nay, ang bango naman po ng agahan natin. Aba syempre, kailangan nyo yan. Masarap at masustansyang agahan para may lakas kayong magtrabaho sa pandayan ngayong araw. Ikaw JJ, kesa naman sa naglalakwat tsaka ay sumama ka na lang sa kuya mo ngayong araw dun sa pandayan para makatulong ka naman sa kanya doon kahit papano. Kaya mo na ang magligpit at maglinis doon, hindi ba? Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po talaga si kuya ngayon. Napatingin ako kay JJ at sinenyasan siyang wag nang magsalita. Natakot kasi ako na baka madulas na naman siya at baka masabi niya kay nanay ang plano naming pagpunta sa aking guro. Mabuti naman kung ganon. Kumusta naman ang kita sa pandayan, Lucas? Ayos naman po, Nay. Tuloy-tuloy pa din po ang paggawa at meron din pong umu-order. Mabuti naman. Natutuwa ako na pinagbubutihan mo ang negosyo natin, anak. Tsak na matutuwa ang tatay ninyo dahil hindi nyo pinababayaan ng kanyang pandayan. Tumahimik na si nanay matapos sabihin yun. Samantala, ang pandayan na sinasabi ni nanay ay ang naiwang hanap buhay ng tatay namin sa amin. Si tatay ang pinakamagaling na panday sa lugar namin. Kaya lang ay minalas dahil namatay siya sa paraang hanggang ngayon ay hindi ko matanggap. Natagpuan siya sa gitna ng gubat malapit sa may sapa. Sabi ng mga pulis at ng doktor, inatake raw sa puso dahil sa sobrang pagod. Pero noong nakaburol na siya, ay may nakita ko sa may leeg niya. May 2 maliit na butas. Hindi ito kagat ng ahas. Para bang tusok yun ng matulis na bagay o pangil. Doon nagsimula ang hinala ko na hindi tao ang pumatay sa kanya. Lucas, anak, ano bang iniisip mo? Bigla ka na lamang natulala dyan. Wala po, Nay. O siya, sige na. Kumain na kayong 2 magkapatid. Mauuna na ako sa inyo, ha? Medyo tinanghali ako ng gising ngayong araw. Kayo na ang bahala rito sa bahay natin. Baka hapon na rin ako makabalik dahil may aasikasuhin pa ako sa bayan pagkatapos ko magtinda. Yung mga biling ko sa inyo, ha? Huwag niyong kakalimutan. Mag-ingat kayo. Opo, Nay. Kayo din po, Nay. Mag-iingat po kayo. Nang makaalis si nanay papuntang palengke, ay mabilis naming inubos ang aming pagkain. Iniligpit namin agad ang mga pinagkainan at hinugasan para wala ng kalat. Matapos yun, ay naghanda na kami sa gagawin naming pagpunta kay Cabino. Ang pagpunta sa kanyang lugar ay hindi madali. Nakatira kasi siya sa pinakadulo ng baryo kung saan ay tatawid pa ng isang malawak na sapa at aakyat sa isang burol na puno ng mga kawayan. Ang lugar na ito ay iniiwasan na ng mga tao. Naglakad na kami ni JJ. Kuya, malayo pa ba? Malapit na tayo. Huwag ka maingay. At baka mamaya may makakita sa atin na taga-baryo at marinig pa ang pag-uusap natin. Ayaw nating malaman ng kahit na sino ang pagpunta natin kay Cabino. At mas lalo namang ayaw nating malaman to ni nanay, di ba? Kaya tumahimik ka lang. Dami mong reklamo eh. Oo, kuya. Naku, dahil kung hindi, malalagot talaga tayo. Tapos isermon na naman tayo ni nanay kapag dalaman niya to. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hanggang sa marating namin ang dulo ng baryo. Nakita na rin namin ang sapa, pero tuyot na ang ilang bahagi nito. Pero ang mga bato ay madudulas pa rin. Maingat kaming tumawid dito at nang makatawid na ay hinawi ko ang matataas na talahib. Nakita namin ang isang lumang kubo na parang pinabayaan na ng panahon. Nakatayo ito sa ilalim ng isang dambuhalong puno ng dita. Walang ibang bahay sa paligid. Ayos. Nandito na tayo, JJ. Diyan ka lang sa likod ko, ha. Sige po, kuya. Lumapit kami sa hagdan ng kubo. Sakto namang may lumabas na matanda mula sa loob at kagad ko siyang nakilala. Siya na nga si Cabino. Malaki na ang pinagbago ng kanyang anyo.
mula nang huli kaming nagkita. Puti na ang lahat ng buhok niya at kulubot na din ang kanyang balat. Lucas, ikaw ba yan? Opo, Kabino, ako nga po ito. Aba, ang laki mo na, Lucas. Halos hindi na kita nakilala. Kundi dahil sa mga mata mo, nakawagis ng ama mo. Halika, halika. Lumapit kayo rito. Bakas sa mukha niya ang labis na tuwa. Ibinaba niya ang hawak niyang karit at mabilis kaming sinalubong. Kahit matanda na, malakas pa rin ang kapit niya. Nung tinapik niya ang balikat ko, napatingin din siya kay JJ na tila natatakot na nagtago sa likuran ko. At sino naman yung kasama mo? Siya po ang kapatid ko, si JJ. Huy, ano ka ba? Lumabas ka nga dyan at magmano ka kay Kabino. Opo kuya. Kabino, mano po. Kaawaan ka ng Diyos, JJ. O siya, tara dito sa loob at dito tayo magkwentuhan. At doon natin pag-usapan ang sadya niyo sa akin. Alam niyo po na may sadya po kami sa inyo? Abay, natural. Nakakatawa ka, Lucas. Alam ko namang hindi ka mapapadpad dito kung wala kang sadya sa akin. Pumasok na kami sa loob ng kubo. Kahit maliit, maaliwalas pa rin ito sa loob. Agad niya kaming pinaupo sa upuang gawa sa kawayan. Saka siya pumunta sa kusina. Pagbalik niya ay may dala na siyang 2 baso ng tubig. Iniabot niya ito sa aming dalawa ni JJ. Salamat po, Kabino. O siya, bakit nga kayo napadpad dito? May gusto po kasi akong isang guni sa inyo, Kabino Tungkol po to sa paparating na pulang buwan. Ang pulang buwan? Bakit? Anong meron sa pulang buwan? At anong tungkol dito? Kagabi po kasi, Kabino, meron po kaming nakalabang aswang. Bago siya tuluyang napaslang, may binitiwan po siyang babala sa amin. Ang sabi po niya, darating daw po si Roman, kasama ang isang kawan ng mga aswang. Sasakupin daw nila ang buong baryo sa pagdating mismo ng pulang buwan. Pagkarinig sa pangalang Roman, tila binuhusan na malamig na tubig si Kabino. Napansin kong nanginig ang kanyang mga daliri at ang malakas na pagbuntong hininga niya. Dahan-dahan siyang umupo at humarap sa amin. Babalik siya. Ngunit ang akala ko ba tuluyan niya ng kinalimutan ng baryong ito dahil sa lahat ng nangyari noon. Pero ngayon, sinasabi mong babalik siya para magasik ng lagim? Opo, Kabino. Yun nga po ang sinabi ng aswang. Kung ganun, ay napagtagumpayan pala niya ang maging hari o pinuno ng mga aswang. Kung meron na siyang kawan. Kaya nga po kami narito. Alam ko pong marami po kayong alam tungkol sa kanya. Kayo po ang guro namin noon. Kayo ang nakakaalam kung paano gumana ang isip niya at kung ano ang kahinaan ng agimat na hawak niya ngayon. Tulungan niyo po kami maganda. Gabayan niyo po kami kung paano po lalaban sa isang kawan. Iho, ang Roman na kilala ko noon ay wala na. Ang Roman na babalik sa pulang buwan ay isang halimaw na balot na ng kasakiman at kasamaan. Hindi sapat ang simpleng gabay para sa ganyang klase ng laban. Kung ganun po, ano pong gagawin namin, Kabino? Akala ko pa naman matutulungan niyo ako sa pagprotekta sa baryo. Guro, hindi ko po kaya mag-isa na labanan sila. Sabihin niyo po sa akin, parang awa niyo na po kung anong dapat kong gawin. O kung pwede, ay sumama po kayo sa amin para labanan po natin ang mga aswang na paparating. Napatayo si Kabino at lumakad palapit sa bintana. Tumingin siya sa malayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos ay nakita kong humigpit ang kapit niya sa pasimano ng bintana. At nang magsalita siya, ay puno ito ng pait. Tulong! Gusto niyo akong bumalik doon para iligtas sa mga taong nagtaboy sa akin? Aba, Lucas, nakalimutan mo na ba? Itinakwil na ako ng baryong yon.
Pinagbintangan nila akong mangkukulam. Sinunog ang dati kong dampa at muntik na akong patayin kung hindi lang ako nakatakas. Tapos ngayong may panganib na hatid ng dati kong estudyante, sa kanyo ko maaalala. Totoo po yun. Matandang mangkukulam nga po ang tawag sa inyo ng mga tao, kaya nga po walang nangangas po na pumunta dito dahil po takot po sila sa inyo eh. JJ, ano ka ba? Hindi mo dapat sinasabi yan kay Kabino. Nakita mo na. Mabuti pa itong bata, Lucas. Hindi nagsisinungaling sa akin. Hindi ako kailangan ng baryo ninyo. Bahala kayo sa problema ninyo. Totoo po sinasabi ng mga tao yun, Kabino. Pero hindi po pwede na hindi niyo po kami tulungan kasi marami po mamamatay na tao kapag hindi po kayo gumawa ng paraan. Pati mga taong walang kinalaman po sa pagpapalaya sa inyo, madadamay po. Problema na ng baryo nyo yan. Hindi ko na problema yon. Matagal na akong patay sa paningin nila. Kaya hayaan nyo silang harapin ang bunga ng mga ginawa nila noon. Hindi ko sila tutulungan. Hindi ako sasama sa inyo. Kabino naman. Dahil ba to kay Roman? Alam ko po kung gaano niyo po siya naging paborito noon. Kahit naging masama siya, naging anak pa rin ang turing niyo sa kanya, di ba? Kaya ba ayaw niyo kaming tulungan? Dahil ayaw ninyong mapahamak siya. Hanggang sa ngayon, siya pa rin na mahalaga sa inyo. Natigilan si Kabino. Halatang tinamaan siya sa sinabi ko. Pero agad din siyang bumawi at naging matigas muli ang kanyang anyo. Malaki na ang pinagbago mo, Lucas. Marunong ka na ring manumbat. Pero seryoso ako. Huwag niyo nang asahan na tatayo ako sa tabi niyo sa gitna ng labanan. Laban niyo yan. Laban ng baryo yan. Laban sa halimaw na sila din naman ang may gawa. Dito lang ako at wala akong kakampihan sa inyong dalawa. Hindi lang po ako nagbago. Mukhang kayo rin nagbago na. Naging matigas na ang puso ninyo. Pero ang laban na to, laban to ng kabutihan laban sa kasamaan. Hindi pwedeng nakaupo lang kayo rito habang may nangyayaring masama sa paligid ninyo. Kailangan nyo ring mamili ng panig na inyong aaniban. Hindi pwedeng wala kayong kampihan. Dahil kapag dumating ang pulang buwan, walang ligtas. Kahit kayo hindi kayo makakatakas sa bagsik ni Roman. Hindi madaling mamili, Lucas. Kaya mas pinipili ko na lamang na pumagitna. Kung ganon, maghihintay na lang po kayo rito habang alam ninyo na may malaking panganib na parating. Ha, Kabino, ganun ba? Hindi naman po lahat ng tao sa baryo ay may kasalanan sa inyo. Kaya sana, kahit doon na lang sa iilan na walang kinalaman sa nangyari sa inyo noon, magbigay man lang kayo ng konsiderasyon. Huwag niyo naman po silang hayaang madamay sa galit ninyo at sa kasamaan ni Roman. Nasabi ko, Lucas. Wala kayong aasahang tulong sa akin. Kung gusto ninyong mabuhay, huwag kayong umasa sa isang matandang matagal nyo nang tinalikuran. Kung yan po ang pasya nyo, ayos lang. Sige, aalis na po kami. Pero sana, bago dumating ang gabing yon, maisip nyo po na hindi lahat ng mga tao sa baryo ay kaaway ninyo. Lumabas na kami ng kubo ni JJ. Masama ang loob ko, pero hindi ko siya masisisi. Hindi rin biro ang dinanas niya sa kamay ng mga mapanghusgang kababaryo namin. Dati, si Kabino ang takbuhan ng lahat kapag may nagkakasakit. Pero nagbago ang respeto nila nung kumalat ang isang misteryosong sakit kung saan tila nauubusan ng dugo ang mga bata hanggang sa mamatay. Ang totoo, si Romana ang may gawa ng lahat. Noon, nang makita ko siyang palihim na nag-eeksperimento gamit ang mga itim na orasyon na ninakaw niya sa mga aklat ng matanda, ginamit niya ang turo ni Kabino sa kasamaan. Pero dahil ang matanda ang kilala sa baryo na may kapangyarihan, siya ang nagsilbing tagasalon ng lahat ng sisi at galit ng mga tao. Sinabihan siyang mangkukulam at yung mga anting-anting daw niya ay galing sa demonyo. Hindi nakinig ang mga kababaryo namin sa paliwanag noon ni Kabino. Sa bugso ng galit at takot nila,
Sinunog nila ang dampa ng matanda. Pinagbababato nila si Cabino palabas ng baryo habang isinisigaw na kampon siya ng kadiliman. Kaya hindi ko talaga siya mapipilit na tulungan ako. Kuya, hindi na ba talaga magbabago ang isip niya? Hindi ko alam eh. Nakita mo naman yung galit niya, di ba? Pero kuya, paano na? Hindi ko alam, JJ. Bahala na. Mabigat ang paa namin habang naglalakad ng kapatid ko. Laylay ang balikat at lito ang isip. Pareho kaming nawalan ng gana dahil ang kaisa-isang taong inaasahan naming magiging alas namin ay tinalikuran kami. Nagpatuloy kami sa paglalakad palabas ng kanyang bakuran pero bigla kaming natigilan nang may narinig kaming sumigaw. Lucas, sandali lang! Bumalik kayo! Bigla kaming nagkatinginan ni JJ nang marinig ang malakas na pagtawag sa amin ni Cabino. Pero natuwa ako kasi nabigyan ako ng pag-asa na baka nagbago ang isip niya. Kaya naman, mabilis kaming lumapit. Hindi na kami pumasok sa loob ng kubo at sa halip doon na lang kami sa ilalim ng dambuhalang puno ng dita. Naiintindihan ko ng punto mo, Lucas. Tama ka. May mga batang walang kasalanan. Ibig po ba't sabihin yan makakasama na po namin kayo sa gera laban po sa mga aswang? Inaasahan niyo ba talaga na kaya ko pang makipagsabayan sa gera? Masyado na ako matanda para makisali sa ganyan. Kita niyo naman, di ba? Nakatungkod na ako. Baka isang tulak lang sa akin ng aswang ay tigok na ako. Hindi ko naman po inihiling na manguna po kayo sa pag-atake. Ang kailangan ko po ay ang kaalaman ninyo, ang gabay nyo. Dahil kayo lang po ang nakakakilala sa kalaban natin. Kung gaano siya kalakas. At kung paano ko malalabanan ang lakas na yun. Sige. Ito ang deal natin. Hanggang gabay lang ang maibibigay ko. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng mga kahinaan nila at ang mga pwede niyong gawin para maganda. Yun lang ang kaya ko. Kapag sumikat na ang pulang buwan at sumugod na ang mga aswang sa baryo, hindi na ako lalabas ng kubong ito. Kayo na ang bahala sa laban. Maliwanag ba yun? Opo, maliwanag po. Maraming salamat po, Cabino. Sapat na po yung malaman namin ang dapat naming ihanda. Ano po ba ang una kong gagawin? Mga aswang